Sa restaurant na ito sa Bacoor, Cavite, hindi lang daw masarap na tibog ang mahahanap, kundi pati second chance. Gusto niyo yan? Bukod kasi sa inihahain nilang pangmalakasang boodle fight, nagbibigay rin sila ng pangalawang pagkakataon sa mga taong gustong magbago. Ang kanila kasi mga empleyado, mga ex-con o dating nakulong, na ngayon ay nagsusumikap na bumangon. Naiiyak ka. Oh. Okay lang yan. Bawal daw ang judgmental sa kainang ito. Dahil kung sa ibang trabaho, bawal ang may record, dito, welcome na welcome sila. With open arms. Yan daw ang panata ng business owner na si Roy. Sa 16 kasi niyang empleyado, 5 ang nakulong. Prioritize ko talaga ngayon yung mga nakakulong na gustong magbago. Gusto ko silang tulungan. Gusto ko iparamdam sa kanila na sa Big Roy's, lugar kung saan may second chance. Siyempre, bawal ang anumang fight o away sa restaurant ito, pero ang inihahain nila, may legal warrant daw. Boodle fight! Kaya kasama natin si Roy at mag-a-assemble tayo ng boodle fight na negosyo nila dito sa Bacoor, Cavite. So ito usually ganito yung size ng Yes order? po, ito yung pinakamalaki namin. Malaki. Bisdak overload. Pang ilang tao to? Good for 8 to 10. Unang ilalatag ang kanin sa kanilang mga customer. Hindi lang daw second chance ang ibinibigay nila. Kahit ilang ulit pa raw, pwedeng-pwede. Unlimited kasi ang refill ng kanin kapag umorder ng boodle fight. Sunod na ilalagay ang mga ulam. Chicken inasal, grilled liempo, tuna panga, pampano, boneless bangus, grilled squid, fried butterfly squid, hipon, chorizo de Cebu, at liempo dinakdakan. Magkano yung ganyan? Ito, 3,688 po. Oh, hindi na, masama. Oo. Opo. Kasi marami na makakakain dyan, lalaki ng pusit mo. Opo. Pag in-order mo, hindi mo makikita yung kanin. Sa dami ng ulam, malilito ka rin kung ano unahin mo. Yes, ma'am. Opo. Actually, talagang na-surprise ako. Tinan mo naman, napakasarap. Masarap. Kasi para sa age namin, yun lang ang tama. Puro grilled. Tapos sa tamang luto naman lahat eh. Tapos tamang timpla. Yan, tuwan-tuwa yung mga bata. Gustuhan nila. Sa restaurant na ito sa Bacoor, Cavite, hindi lang daw masarap na tibog ang mahahanap, kundi pati second chance. Bukod kasi sa inihahain nilang pangmalakasang boodle fight, nagbibigay rin sila ng pangalawang pagkakataon sa mga taong gustong magbago. Ang kanila kasi mga empleyado, mga ex-con o dating nakulong, na ngayon ay nagsusumikap na bumangon. 2018 na maisipan ni Roy na mag-business. Gusto ko talagang maging negosyante. Dahil nga, hindi ko rin nakikita sa sarili ko na magiging empleyado habang buhay. Pinagsabay niya noon ang pagtatrabaho sa isang hotel at pagnenegosyo. Ang naisip niyang inegosyo, boodle fight style na pagkain. Mahilig daw kasi siyang magluto at mag-ihaw. Nagsimula mang maliit dahil sa pagsisikap at puspusang marketing, unti-unting nakilala ang boodle fight resto ni Roy. Siguro dahil din dun sa marketing na ginagawa ko, yung mga kaibigan ko rin na nasa PBA, tapos yung mga artista, na-connect na rin ako sa kanila. So yun, natutuwa sila sa proseso na ginawa ko dahil ako mismo ang gumagawa at ako din mismo nagsiset up pagka may set up sa labas. Ilan sa mga naging customers niya sina Aga Mulak, Drew Arellano, Kiray Celis, Aramina at Sunshine Cruz. Pero naabot daw ng negosyo ang rurok ng mag-franchise ang sikat na vlogger na si Kong TV. Umabot daw sa 13 ang naging branches ng kanyang restaurant. Maganda raw ang takbo ng lahat hanggang isang pangyayari ang bumago sa kanyang buhay. Galing akong nakikipag-meeting ako sa franchise. Tapos pag uwi ko dun sa main branch, hinuli na ako dahil nagkaroon ako ng warrant. Ayun, para akong binuhusan ng pinakulong mantika noon. Sabi ko, end of the world na siguro to. Wala nang pag-asa siguro to. Nakulong siya sa loob ng 1 taon at 8 buwan. Isa-isa rin nagsara ang mga branch ng kanyang restaurant. Sabi nga nila, pagka nasa bilibid ka na, parang end of the world na, nandun na yung buhay mo, napakahirap. Pero kumapit pa rin ako. Kumbaga,
para makabangon. Iba't ibang klase ng tao ang nakilala ni Roy habang nasa Bilibid. Dito nabuo ang pangako niya na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga kagaya niya. Sa loob pa lang kasi pinaplano na namin to. Na gusto ko, pag nakalaya ako, bibigyan ko ng second chance yung mga tao. Basta yung willing magbago. Gusto ko kasi maiba yung thinking ng mga tao na porkit galing kang kulungan, masamang tao ka na. Gusto ko ngayon ipakita sa kanila na ito kami ngayon. Kahit sinubok kami ng panahon, pero ito kami. Aayusin namin yung buhay namin. Paglayang-paglaya ni Roy, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan para muling ibangon ang negosyo. Isa-isa rin niyang binigyan ng trabaho ang mga naging kaibigan niya sa loob ng Bilibid na nakalaya na rin. Pero yun nga, dahil sa tulong ni Lord na binigyan kami ng second chance, hindi na namin sasayangin. Isa sa mga nagtatrabaho sa restaurant si Aaron. Nahirapan siya makahanap ng trabaho dahil nakulong. Nakulong po ako ng 5 months doon sa Surigao dahil sa kasong droga po. Sa vlog na may mahigit 9.5 million views na ngayon, inilapit ng vlogger na si Kong si Aaron kay Roy para mabigyan ng trabaho. Malaking tulong po kasi nakapagpapadala po ako ng pera sa anak ko, nasusustentuhan ko po yung pangangailangan ng anak ko, at napapag-aral ko rin po yung mga kapatid ko. Kaya malaking tulong po yung Big Race para sa akin, ma'am. Boss Roy, maraming salamat po sa iyo. Kasi kahit di kita kadugo, tinanggap mo ako ng buong buo. Tinanggap mo, inayos mo yung kaso ko, at nilagay mo ako dito sa mabuting direksyon ng buhay ko. Sir, itong trabahong to, napamahal na po ako sa pamilyang Big Roy, sir. Di ko po sasayangin ang oportunidad na binigay mo sa akin. Maraming salamat po. Sa tulong din ng vlog ni Kong, dumami ang mga taong nakakaalam ng pagtulong na ginagawa ni Roy dahilan para lumakas ang negosyo. Umaabot na raw sa 30 hanggang 50 budal fight ang naibebenta ni na Roy kada araw. Kumikita na sila ng malinis na 6 digits sa isang buwan. Lumalabang kami ng patas para pakita namin na kahit gaano kasakit, gaano kahirap, ito kami ngayon. So, blessing in disguise yung nangyari din sa akin. Ayan, Roy, sa mga nangyari sa'yo, sa pinagdaanan mo sa buhay, ano yung mga lesson na natutunan mo? Doon talaga sa loob ng kulungan, doon talaga ako na-reform yung buhay ko. Nakapag-isip ako ng maayos kung paano lumaban ng patas. Kaya yan, thankful din ako dahil may mga kaibigan akong... Naiiyak ka. Oh. Okay lang yan. Hindi kasi... Ang hirap kasi sa loob ng kulungan, ma'am. Hindi madali. Ang hirap, sobra. Lahat ng hirap naranasan ko. Gusto ko pong ipakita sa lahat na gusto ko po silang ma-inspire na kung kaya ko, kaya rin nila. Tulad ni Roy, kung nagkamali minsan, pwedeng bigyan ng second chance na bumangon at magbago. Kahit sa negosyo, kapag nalugi at nagsara, may pagkakataon para bumawi. Sa buhay man o sa negosyo, dapat fight lang ng fight.